Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 10, ang munting panahon ng problema. Isang panahon ng problema bago magsara ang probation. Sa pahina 33 ng mga unang sulat, ay ibinigay ang sumusunod. Sa pagsisimula ng panahon ng kabagabagan, napuspos kami ng Espiritu Santo nang humayo kami at ipinahayag ang Sabbath ng mas lubusan. Ang pananaw na ito ay ibinigay noong 1847 nang kakaunti lamang sa mga kapatid ng Adbyento ang nagsasagawa ng Sabbath, at sa mga ito ngunit kakaunti lamang ang nag-akala na ang pangingili nito ay may sapat na kahalagahan upang gumuhit ng linya sa pagitan ng mga tao ng Diyos at mga hindi mananampalataya. Ngayon ang katuparan ng pananaw na iyon ay nagsisimula ng makita. Ang pagsisimula ng panahong iyon ng kabagabagan, binanggit dito, ay hindi tumutukoy sa panahon kung kailan ang mga salot ay magsisimulang ibuhos, ngunit sa isang maikling panahon bago sila ibuhos, habang si Kristo ay nasa santuwaryo. Sa oras na iyon, habang ang gawain ng kaligtasan ay nagsasara, ang kaguluhan ay darating sa lupa, at ang mga bansa ay magagalit, ngunit pinipigilan upang hindi mapigilan ang gawain ng ikatlong anghel. Ang katapusan ng relihiyosong kalayaan sa Estados Unidos. Ang batas ng Diyos, sa pamamagitan ng ahensya ni Satanas, ay gagawing walang bisa. Sa ating lupain ng ipinagmamalaking kalayaan, ang kalayaan sa relihiyon ay magwawakas. Ang paligsahan ay pagpapasya sa tanong ng Sabbath, na magpapagulo sa buong mundo. Isang malaking krisis ang naghihintay sa bayan ng Diyos. Sa lalong madaling panahon susubukan ng ating bansa na ipatupad ang lahat ng pagdiriwang ng unang araw ng linggo bilang isang sagradong araw. Sa paggawa nito ay hindi sila mag-aalinlangan na pilitin ang mga tao laban sa tinig ng kanilang sariling budi na ipagdiwang ang araw na ipinahayag ng bansa na ang Sabbath. Ang mga Seventh-day Adventist ay lalaban sa labanan sa ikapitong araw na Sabbath. Ang mga awtoridad sa Estados Unidos at sa iba pang mga bansa ay babangon sa kanilang pagmamataas at kapangyarihan at gagawa ng mga batas upang higpitan ang kalayaan sa relihiyon. Ang mga protestante ng Estados Unidos ay mauuna sa pag-uunat ng kanilang mga kamay sa gulod upang hawakan ang kamay ng espiritismo. Aabot sila sa kalaliman upang magkapit kamay ang kapangyarihang Romano, at sa ilalim ng impluwensya nitong 3 beses na unyon, ang bansang ito ay susunod sa mga hakbang ng Roma sa pagyurak sa mga karapatan ng budi. Sinasalungat ng simbahan at estado ang bayan ng Diyos. Ang lahat ng hindi yuyuko sa utos ng mga pambansang konseho at sumunod sa mga pambansang batas upang itaas ang Sabbath na itinatag ng taong makasalanan, sa pagwawalang bahala sa banal na araw ng Diyos, ay madirama, hindi ang mapang-epong kapangyarihan ng Papa, kundi ng Protestant world, ang imahe ng halimaw. Yaong mga relihiyosong katawan na tumatangging makinig sa mga mensahe ng babala ng Diyos ay mapapasailalim sa matinding panlilinlang at makiisa sa kapangyarihang sibil upang yusagan ang mga banal. Ang mga simbahang protestante ay makiisa sa kapangyarihan ng Papa sa pag-uusig sa mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Ang tulad-tupang kapangyarihang ito ay nakikiisa sa dragon sa pakikipagdigma sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at may patuto kay Hesukristo. Ang simbahan ay umaapela sa malakas na bisig ng kapangyarihang sibil, at sa gawaing ito ay nagkakaisa ang mga papista at mga protestante. Bago ang mga korte, malalaman ng mga nabubuhay sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo kung ano ang ibig sabihin ng pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Sa mga korte ay mananaig ang kawalan ng katarungan. Ang mga hukom ay tatangging makinig sa mga dahilan ng mga taong tapat sa mga utos ng Diyos dahil alam nila na ang mga argumento na pabor sa ika-4 na utos ay hindi masasagot. Sasabihin nila, mayroon tayong batas, at ayon sa ating batas ay dapat siyang mamatay. Ang batas ng Diyos ay wala sa kanila. Ang ating batas, sa kanila ay pinakamataas. Ang mga gumagalang sa batas na ito ng tao ay papaboran, ngunit ang mga hindi yuyuko sa Diyos-Diyosan Sabbath ay walang pabor na ipinakita sa kanila. Sa mga kaso kung saan tayo ay iniharap sa mga korte, dapat nating isuko ang ating mga karapatan, maliban kung ito ay maghahatid sa atin sa banggaan sa Diyos. Hindi ang ating mga karapatan ang ating isinasamo, ngunit ang karapatan ng Diyos sa ating paglilingkod. Ang mga Adventista ay tatrituhan ng may hamak. Ang parehong dalubhasang pag-iisip na nagplano laban sa mga tapat sa nakalipas na mga panahon ay naghahangad pa ring alisin sa lupa ang mga may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang batas. Ang kayamanan, henyo, edukasyon,
ay magsasama-sama upang matakpan sila ng paghamak. Ang umuusig na mga pinuno, mga ministro, at mga miyembro ng simbahan ay magsasabuatan laban sa kanila. Sa pamamagitan ng boses at panulat, sa pamamagitan ng pagmamayabang, pagbabanta, at pangungutya, hahanapin nilang ibagsak ang kanilang pananampalataya. Darating ang panahon na, dahil sa ating pagtataguyod ng katotohanan ng Biblia, tayo ay ituturing na mga taksil. Yaong mga gumagalang sa Sabbath ng Biblia ay tutulig sa bilang mga kaaway ng batas at kaayusan, bilang pagsira sa moral na mga hadlang ng lipunan, na nagiging sanhi ng anarkiya at katiwalian, at pagtawag sa mga paghatol ng Diyos sa lupa. Ang kanilang maingat na pag-aalinlangan ay masasabing pagmamatigas, katigasan ng ulo, at paghamak sa awtoridad. Kakasuhan sila ng kawalan ng pagmamahal sa gobyerno. Ang lahat na sa masamang araw na iyon ay walang takot na maglilingkod sa Diyos ayon sa dikta ng Budi, ay mangangailangan ng lakas ng loob, katatagan, at kaalaman sa Diyos at sa kanyang salita, sapagkat yaong mga tapat sa Diyos ay uusigin, ang kanilang mga motibo ay masusungit, ang kanilang mga pinakamahusay na pagsisikap ay napagkamalan, at ang kanilang mga pangalan ay itinatakwil bilang masama. Lahat ng uri ng pag-uusig. Ang mga pag-uusig sa mga protestante sa pamamagitan ng Romanismo, kung saan ang relihiyon ni Jesu Kristo ay halos nalipol, ay higit na matutumbasan kapag ang Protestantismo at Papa ay pinagsama. Si Satanas ay may 1,000 nakamaskara na baterya na bubuksan sa tapat, masunurin sa utos ng mga tao ng Diyos upang pilitin silang labagin ang budi. Hindi na tayo dapat magtaka sa anumang maaaring mangyari ngayon. Hindi natin kailangang mamangha sa anumang pag-unlad ng kakilakilabot. Yaong mga yumuyurak sa ilalim ng kanilang di banal na mga paa sa batas ng Diyos ay may parehong espiritu tulad ng mga taong nang insulto at nagkanulo kay Jesus. Nang walang anumang pagdududa ng budi ay gagawin nila ang mga gawa ng kanilang amang dyablo. Hayaang pag-aralan ng mga nagnanais na mabago ang isip at turuan sa katotohanan ang kasaysayan ng unang simbahan sa panahon at kaagad pagkatapos ng araw ng Pentecost. Pag-aralan ng mabuti sa aklat ng mga gawa ang mga karanasan ni Pablo at ng iba pang mga apostol, sapagkat ang bayan ng Diyos sa ating panahon ay dapat dumaan sa katulad na mga karanasan. Bawat makalupang suporta ay puputulan. Ang inimbak na yaman ay malapit nang mawalan ng halaga. Kapag ang utos ay lumabas na walang bibili o magbebenta maliban kung mayroon silang marka ng halimaw, napakaraming paraan ay hindi mapapakinabangan. Tinatawag tayo ng Diyos ngayon na gawin ang lahat ng ating makakaya upang magpadala ng babala sa mundo. Darating ang panahon na hindi tayo makakapagbenta sa anumang presyo. Ang utos ay malapit nang lumabas na nagbabawal sa mga tao na bumili o magbenta ng sinumang tao maliban sa kanya na may marka ng halimaw. Malapit na nating maisakatuparan ito sa California sa maikling panahon mula noon, ngunit ito ay pagbabanta lamang ng pag-ihip ng 4 na hangin. Sa ngayon ay hawak sila ng 4 na anghel. Hindi lang tayo handa, may isang gawain pa na dapat gawin, at pagkatapos ay uutusan ang mga anghel na palayain, upang ang 4 na hangin ay hamihip sa lupa. Sa huling malaking labanan sa kontrobersya kay Satanas, makikita ng mga tapat sa Diyos na maputol ang bawat suporta sa lupa. Dahil tumanggi silang labagin ang kanyang batas bilang pagsunod sa makalupang kapangyarihan ay ipagbabawal silang bumili o magbenta. Sabi ni Satanas, dahil sa takot na magkulang ng pagkain at pananamit ay sasama sila sa mundo sa paglabag sa batas ng Diyos. Ang lupa ay magiging ganap na nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Ang ilan ay nakakulong dahil sa kanilang pananampalataya. Ang ilan ay makukulong dahil ayaw nilang lapastanganan ang Sabbath ng Panginoon. Habang ang mga tagapagtanggol ng katotohanan ay tumatangging igalang ang Linggo Sabbath, ang ilan sa kanila ay itatapon sa bilangguan, ang ilan ay itapon, ang ilan ay ituturing na mga alipin. Sa karunungan ng tao, ang lahat ng ito ngayon ay tila imposible, ngunit habang ang nagpipigil na espiritu ng Diyos ay aalisin sa mga tao at sila ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas, na napupuot sa mga banal na tuntunin, magkakaroon ng kakaibang mga pag-unlad. Ang puso ay maaaring maging lubhang malupit kapag ang takot at pagmamahal sa Diyos ay inalis. Kung tayo ay tinawag upang magdusa alang-alang kay Kristo, tayo ay makukulong na nagtitiwala sa Kanya tulad ng isang maliit na bata na nagtitiwala sa kanyang mga magulang. Ngayon na ang panahon para linangin ang pananampalataya sa Diyos. Marami ang papatayin.
Ang pinakamabuting bagay para sa atin ay ang magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos at, kung gusto niya tayong maging martir alang-alang sa katotohanan, maaaring ito ang paraan ng pagdadala ng marami pa sa katotohanan. Marami ang mabibilanggo, marami ang tatakas para sa kanilang buhay mula sa mga lungsod at bayan, at marami ang magiging martir alang-alang kay Kristo sa pagtindig sa pagtatanggol sa katotohanan. May pag-asa sa harap natin ng patuloy na pakikibaka, sa panganib ng pagkabilanggo, pagkawala ng ari-arian at maging ng buhay mismo, upang ipagtanggol ang batas ng Diyos. Ang mga tao ay kakailanganing sumunod sa mga utos ng tao na labag sa banal na batas. Yaong mga tapat sa Diyos ay tatantanan, tutuligsa, ipagbabawal. Sila ay, ipagkakanulo kapwa ng mga magulang, at mga kapatid, at mga kamag-anak, at mga kaibigan, hanggang sa kamatayan. Hindi tayo dapat magkaroon ng tapang at tibay ng loob ng mga martir noong unang panahon hanggang sa madala sa posisyon na kanilang kinalalagyan. Kung may pagbabalik man ng pag-uusig ay may biyayang ibibigay upang pukawin ang bawat lakas ng kaluluwa upang ipakita ang isang tunay na kabayanihan. Ang mga alagad ay hindi pinagkalooban ng tapang at tibay ng loob ng mga martir hanggang sa kailangan ang gayong biyaya. Paano matatag sa ilalim ng pag-uusig? Malalaman natin na kailangan nating pakawalan ang lahat ng kamay maliban sa kamay ni Hesukristo. Ang mga kaibigan ay magpapatunay na taksil at ipagkakanulo tayo. Iisipin ng mga kamag-anak na nalinlang ng kaaway, na naglilingkod sila sa Diyos sa pagsalansang sa atin at nagsisikap na dalhin tayo sa mahihirap na lugar, umaasang itatanggi natin ang ating pananampalataya. Ngunit maaari tayong magtiwala sa ating kamay sa kamay ni Kristo sa gitna ng kadiliman at panganib. Ang tanging paraan kung saan ang mga tao ay maaaring manindigan ng matatag sa tunggalian ay ang pag-ugat at pagkakasaligan kay Kristo. Dapat nilang tanggapin ang katotohanan gaya ng kay Jesus. At ito ay kung ang katotohanan ay ipinakita sa gayon ay matutugunan nito ang mga pangangailangan ng kaluluwa. Ang pangangaral ni Kristong napako sa krus, si Kristo na ating katwiran, ang siyang nagbibigay kasiyahan sa gutom ng kaluluwa. Kapag tinitiyak natin ang interes ng mga tao sa dakilang pangunahing katotohanang ito, ang pananampalataya at pag-asa at katapangan ay napupunta sa puso. Marami, dahil sa kanilang pananampalataya, ay mahihiwalay sa bahay at pamana dito, ngunit kung ibibigay nila ang kanilang mga puso kay Kristo, na tinatanggap ang mensahe ng kanyang biyaya, at nananahan sa kanilang kapalit at katiyakan, maging ang anak ng Diyos, sila ay maaaring mapupuno pa rin ng saya. Pinagkakalat ng pag-uusig ang bayan ng Diyos. Habang ang puot ay napukaw sa iba't ibang mga lugar laban sa mga nag-iingat ng Sabat ng Panginoon, maaaring kailanganin para sa mga tao ng Diyos na lumipat mula sa mga lugar na iyon patungo sa mga lugar kung saan hindi sila labis na sasalungat. Hindi hinihiling ng Diyos na manatili ang kanyang mga anak kung saan, sa takbo ng masasamang tao, ang kanilang impluensya ay walang epekto at ang kanilang buhay ay nanganganib. Kapag ang kalayaan at buhay ay nanganganib hindi lamang ang ating pribilehyo, positibong tungkulin nating pumunta sa mga lugar kung saan ang mga tao ay handang makinig sa salita ng buhay at kung saan ang mga pagkakataon para sa pangangaral ng salita ay magiging mas favorable. Malapit na ang panahon na ang bayan ng Diyos, dahil sa pag-uusig, ay mangangalat sa maraming bansa. Ang mga nakatanggap ng all-round na edukasyon ay magkakaroon ng kalamangan kung nasaan sila. Ang pag-uusig ay humahantong sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos. Kapag ang unos ng pag-uusig ay talagang hamampas sa atin, ang tunay na tupa ay maririnig ang tinig ng tunay na pastol. Ang pagtatatwa sa sarili na mga pagsisikap ay gagawin upang iligtas ang nawawala, at marami sa mga naligaw sa kawan ay babalik upang sundin ang dakilang pastol. Ang bayan ng Diyos ay magsasama-sama at maghaharap sa kaaway ng nagkakaisang prente. Sa pagtingin sa karaniwang panganib na pag-aaway para sa supremacy ay titigil, walang pagtatalo kung sino ang ibibilang na pinakadakila. Dahil sa krisis, mas nakikita ang panghihimasok ng Diyos. Paminsan-minsan ay ipinaalam ng Panginoon ang kanyang paraan ng paggawa. Siya ay maalalahanin kung ano ang nangyayari sa lupa. At kapag dumating ang isang krisis, inihayag niya ang kanyang sarili at nakialam upang hadlangan ang paggawa ng mga plano ni Satanas. Madalas niyang pinahintulutan ang mga bagay sa mga bansa, sa mga pamilya, at sa mga individual na dumating sa isang krisis na maaaring mamarkahan ng kanyang pakikialam.
Pagkatapos ay ipinaalam niya sa katotohanan na mayroong isang Diyos sa Israel na susuportahan at ipagtanggol ang kanyang mga tao. Kapag ang pagsuwi sa kautusan ni Jehovah ay magiging halos sa buong daigdig, kapag ang kanyang bayan ay napipilitan sa kapigatian ng kanilang mga kapwa-tao, ang Diyos ay mamagitan. Ang time na panalangin ng kanyang mga tao ay sasagutin, dahil gusto niya na hanapin siya ng kanyang mga tao ng buong puso at umasa sa kanya bilang kanilang tagapagligtas. Para sa isang panahon ng mga maniniil ay pahihintulutan na magtagumpay laban sa mga nakakaalam ng mga banal na utos ng Diyos. Hanggang sa huli, pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na ihayag ang kanyang pagkatao bilang isang sinungaling, isang tagapag-akusa, at isang mamamatay tao. Kaya't ang pangwakas na tagumpay ng kanyang bayan ay ginawang higit na markado, mas maluwalhati, mas buo at ganap. Ang pagdurusa ay naglilinis sa bayan ng Diyos. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Nagiging lahat na hanapin na makilala ang Diyos. Wala na tayong oras para maantala. Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang simbahan ay walang hanggan. Ang kanyang pangangalaga sa kanyang pamana ay walang tigil. Hindi siya dumanas ng kapigatian na dumating sa iglesia kundi tulad ng mahalaga para sa kanyang paglilinis, sa kanyang kasalukuyan at walang hanggang kabutihan. Dadalisayin niya ang kanyang simbahan tulad ng pagdadalisay niya sa templo sa simula at pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa. Ang lahat ng kanyang dinadala sa simbahan sa pagsubok at pagsubok ay dumarating upang ang kanyang mga tao ay magkaroon ng mas malalim na kabanalan at higit na lakas upang dalhin ang mga tagumpay ng krus sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang mga pagdurusa, krus, tukso, kahirapan, at iba't ibang pagsubok ay mga manggagawa ng Diyos upang dalisayan tayo, pabanilan tayo, at akmal tayo para sa makalangit na kamalig. Dito nagtatapos ang Kabanata 10. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.